Hello everyone, I'm Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. The program like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Okay, kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay suma sa atin sa pagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito Philip sa Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat. Sa kanyang kabutihan, sa bawat araw, tayo po ginagabayan ng Panginoon. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa ating pagtulong ng gabi. Tayo po ay binabantayan ng Panginoon. Ayon po sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga anghel, ay nag-abang po sa daan upang ingatan po tayo sa ating mga lakad sa man tayo paroroon. Kaya nasa lahat, pasalamat tayo sa Panginoon sa lahat nagdiriwa ngayon na yung karawan. Happy birthday po sa lahat. Naway kapayapaan habag ng Diyos pagpapala at ang kahilingan ng bawat isa sa inyo. Naway pagkaloob ng Diyos, kadagdagan ng mga araw at mga taon at malusog ng katawan. Mga kapatid, sa oras na ito ating pasalamatan ang Panginoon sa kanyang biyaya sa bawat araw sa ating hininga lakas ng katawan. Ito po ay galing po sa Panginoon lahat. Hindi po ito galing sa ating pagsisikap, kakayahan. Ito po'y kalooban ng Diyos na hanggang ngayon matili po tayong buhay at nagpapatuloy tayo sa pag-asa at panampalataya sa ating Panginoon na siya'y babalik at kukunin po niya tayo. Pati yan po pag-asa natin na ating hinihintay hanggang sa mga araw na ito ay patuloy ang biyaya at saka tayo po'y natatag sa panampalataya sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Na huwag natin hayaan mga kapatid sa ating kapanahonan ngayon na masayang lang po mga panahon na bigyan ng Diyos sa atin sapagkat ang lahat ng bagay ay galing po sa Panginoon. Hindi po tayo nagkaroon ng mga bagay na sa ating sariling pagsisikap. Ito po ay galing po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon natili pa tayo dito sa liputan ayon po sa pasya ng Panginoon sa Psalms 119 and verse 19 na pansamantala lang po mga kapatid, ang ating buhay sa ibabaw ng lupa. Hindi po tayo magtatagal dahil po yan talaga ay kapanahon natin ngayon sapagkat ang sinabi ng Panginoon kay Apostol Pedro, isa John 21:22, Pedro, kung nais ko hanggang sa aking pagparito, buhay pa siya, sa'yo, sumunod ka lang sa akin. Na mga kapatid, marami na pong pumanaw, yumaon na po ating kamag-anak, ating mga ninuno dahil po sa tagalang panahon hanggang ngayon mga kapatid, ang Panginoon bumabalik. Dahil po ang isang Panginoon talaga ang tao magkaroon ng kaligtasan. Ay po sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Ang sabi sa Pedro, alam ninyo ang Panginoon naparito upang bigyan ang tao ng pagkataon maligtas. O yan mga kapatid, ang plano ng Diyos pala sa buhay natin upang bigyan ng pagkataon po tayo na maligtas sa sanlibutan na ito. Naalam ng Diyos po mga kapatid sa bawat araw natin pamuhay, hindi po natin perfect ang ating sariling pamuhay, naking kaaway natin ang ating sariling katawan at kinakaaway naman natin ang Espiritu Santo na binigay ng Diyos sa atin sapagkat ang dalawang ito maglaban-laban talaga habang sa katawan po tayo. Ayon po sa Galatia chapter 5 verse 16 to 17, ang sabi sa Pablo, mamuhay kayo sa Espiritu, huwag nyo bigyan ang pagnananas ng laman. Kasi ang dalawa nito mga kapatid, tanda po natin, ito po ay magkaaway. Hindi po sila ito nagkakaisa sa katawan na ito sapagkat iba po ang layunin ng Espiritu at iba din ang layunin ng laman. Sa pandalawa ito nagkalaban-laban talaga at hanggang ngayon ay ito po ay ating pinaglaban, pinipigilan natin ating sarili, pag-iisip, naramdaman, panalita, ating ginagawa. Ayaw natin na maging mga kapatid salungat tayo sa kalooban ng Diyos dahil po may parusa talaga. Lahat po na lumabag ng utos ng Diyos ay nagkasala at ang makasalanan ay sa diablo. Ayon po sa 1 John chapter 3 verse 4 na lahat ng lumabag ng utusan ay nagkasala at sapagkat ang kasalanan paglabag ng utusan. In verse 8, in chapter 3 verse 8 sa 1 John, at lahat ng patuloy na pagkasala ay sa diablo. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan hanggang ngayon para ignorante pa rin tayo sa aral ng Diyos. Huwag natin hayaan mga kapatid na baliwalain natin ito masalita ng Diyos na ating pinapangaral hanggang sa mga araw na ito. Dahil po mga kapatid na naisang pa talaga magkaroon tayo ng kaligtasan. Now, hindi na natin maiwasan mga kapatid sa ating panahon ngayon sa relihiyon, doktrina, alituntunin, mga gawain. Ito yung mga aral ng sanlibutan, minsan po nagkasalungat po sa mga apostol. At ito po dahil mga kapatid nagdalawang isip at nagtataka tayo.
At bakit nagdami ang relihiyon? Marami po nangaral, marami po ang nag-angkin ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, wala magkapag-angkin ng kaligtasan kahit sino man. Anong klaseng relihiyon? Ang kaligtasan ng kasiguruan nandiyan po sa pagsunod ng utos ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2. Ang kaligtasan na ito mga kapatid, hindi po sa magitan ng relihiyon. Ang kaligtasan na ito, sa magitan po ng aral ng mga apostol na ating pinanghawakan at pinatilian hanggang ngayon. At ito mga kapatid, sa ating panampalataya na tunay sa magitan ng may gawa, mga kapatid, ito po ang katibayan ng tunay na panampalataya may kasamang gawa, sapagat ang panampalataya nagbubunga ito ng gawa. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Na mga kapatid, hanggang ngayon sa ating panahon, at alam po ng Diyos na ating katayuan, ating pamuhay at ating kalagayan, kung ano ang ating katayuan niya sa harapan ng Diyos. Walang iba mga kapatid, na nais ang Panginoon talaga na magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Now, ayon po sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais na banal na espiritu, para hindi inyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So, para hindi mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, mamuhay tayo ayon sa banal na espiritu. Ang ibig sabihin mga kapatid, dapat sa lahat ng panahon na ating pamuhay, dapat ang salita ng Diyos, yun po ang pahalagaan. Hindi po ang mga bagay, pinapangarap, inaasahan, hinahangad natin, yun po ang mahalaga. Ang mahalaga, ang sundin ang kalooban ng banal na espiritu. Ito po ang salita ng Diyos na iniwan po sa atin hanggang ngayon na hindi pa siya naparito para magkaisa tayo sa kanyang salita, kasi ito po ang nais ng Panginoon na turuan tayo ng tama na pumuhay, huwag naging salungat sa paningin ng Diyos upang ng parusa maiwasan po natin mga batid hanggang sa araw na ating pagharap sa hukuman, talagang malaya po tayo, sapagkat ang sinabi sa Romans chapter 8 verse 1, lahat nagkaisa kay Kristo Jesus, wala nang hatol na parusa. In 2 Corinthians chapter 5 verse 19, ipinagkasundo ulit ng Panginoon ang sanlibutan sa magitan ni Kristo at hindi na lalahanin pa ang kanilang makasalanan. Ipinagkasundo tayo sa magitan ng anak ng Diyos, si Panis Kristo, ang buong sanlibutan at hindi na lalahanin pa ang ating makasalanan. Tama po mga kapatid, ang Biblia ng kapatunay. Kaya sinabi po sa Hebreo in chapter 10 verse 7 up to 8, mga kapatid, na itanim. Tandaan po natin na ito po ang Biblia mga kapatid ay nais ng Panginoon malaman po natin na kailangan natin malaman ang salita ng Diyos, sapagkat ang Biblia nagpapatunay na po na kung walang kakulangan po ng dati ay walang na sana ngayon pangalawa. Pero dahil po sa pagkukulang po ng Israel ng dati po na utos ng Diyos, ayun pong dahilan na gumawa ang Panginoon ng bagong tipan, kung bagong kasunduan sa mga angkan ni Israel, at ito nagkaisa po tayo para po tayo mga kapatid, hallelujah, na hindi mawala ng pag-asa. Kasi hindi nagustuhan talaga ng Panginoon noon pa man ang mga handog ng mga Israelita na ito po ay sabihin natin binigay ng utos kay Moises, pero hindi po sila nasakdal diyan. At hanggang ngayon mga kapatid, maraming umasa na ganyan po ng paraan, pero talaga ang Biblia nagpapatunay na hindi po nakakasakdal ang kautosan ni Moises. At dahil diyan, kay Kristo po tayo, no? Kay Kristo po tayo mga kapatid, magkakaisa ng kaligtasan na ito. Sapagkat ang sinunog talaga hindi makapagpalinis ng kasalanan. Kaya kay Kristo po tayo ngayon ay nagkaroon ng pag-asa, kaya ito ating ginagawa. Nagpatuloy po natin kapatid, ipangaral po ating Panginoon Kristo kung paano tayo umayan ng sa magitan ng banal na espiritu, para huwag pagbigyan ang hilig ng laman. Na pagkatapos mga kapatid, ang sinabi po sa verse 8, hallelujah, dito sa Hebrew chapter 10 verse 8, na sa una sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang kaloob ng mga tao, at hindi nasayahan siya ng handog ng mga sinunog, ng mga handog na paglinis na sa pagtupad ng kautusan. Sa verse 9, sabi ng Biblia, pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, narito ako para sundin ang kalooban mo, kaya linis ng Diyos ang dati nating inalis na po ng Diyos ang dating paraan ng paghandog. Ito po ang guya, kambing at saka baka na akala ng mga Israelita ay karapat-dapat at katanggap-tanggap sila sa paningin ng Diyos, ngunit magkasala pa rin sila. Pero iba ito ang Kristo mga kapatid, mamuhay tayo sa Espiritu. Espiritual na ito na pumuhay, mga kapatid, na
talikuran na po natin ang pagnanasa ng laman. Dahil po, naglaban-laban talaga itong dalawa. Hindi pa nagkakaintindihan itong ating katawan, ang spiritual, kapatid, at ang physical. Makalaman at spiritual pamuhay, hindi ito nagkakaintindihan sila. Laban-laban po ito. Ang sabi ng Pablo sa verse 17, ayon po sa Galatia chapter 5:17, ang sabi ito, sapagkat ang inasa ng laman ay kalaban ng espiritu, at ang inasa ng espiritu ay kalaban ng laman. At ang dalawa ito naglaban-laban sa ating katawan. Kaya itong ating ginagawa mga kapatid, patuloy po tayo. Nangaral po na sa Diyos. Ipinapangaral natin katotohanan, paano makamtan ang kaligtasan mga kapatid. Hanggang ngayon, sa mga araw na ito, ang Panginoon talaga ay hindi po nagkukulang sa atin. Tayo po ay pinatnubayan ng banal na espiritu. Dahil po kapag sinunod natin ang banal na espiritu, ay maiwasan natin ang pagnanasa ng laman. So yun po mga kapatid ang dahilan na hanggang ngayon ang Panginoon ay hindi po tayo pinabayaan. Patuloy po tayo na ginagabayan papaano tayo mamuhay ng espiritu. Sapagkat ang espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay nakaukit po sa ating puso. Ano bang espiritu? Ito po ang salita. In John 6:63, ang laman ay wala pong kahalagaan. Ngunit ang espiritu nagbibigay buhay. Ito mga kapatid nagbigay sa atin ng pag-asa. Ang espiritu nagbibigay buhay. So ang salita ng Diyos, ito po mga kapatid ang ating pinahalagaan sa bawat araw at pamumuhay. Minsan po mga kapatid, naisipan natin ang mali. At alam natin na mali, natin pinagpatuloy dahil po sa espiritu ng Diyos na sa atin na ito po ay sumasalungat sa ating mga pag-iisip po na makalaman, sa ating hangarin na makalaman. Ang espiritu ng Diyos, ito po ay naging hadlang ng gawain natin na makalaman, at ito'y pagnanasa ng laman. Kasi maliwanag po sa Galatia chapter 5:16 na mamuhay kayo sa espiritu upang maiwasan ninyo ang pagnanasa ng laman. So kapag namuhay tayo sa espiritu, maiwasan talaga ang pagnasa ng laman, sapagkat ang sabi po sa 1 John kapatid in chapter 2:15, ayon po sa sulat ni Apostol Juan, na itong lahat ng pagnanasa dito sa sanlibutan mga kapatid, ito makalaman, ito pagmamataas, pagmamataas sa ating sarili, ito po ay makalaman, hindi po galing ito sa Ama. Sabi sa 1 John chapter 2:15, huwag niyo ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So yan mga kapatid, ang kalagayan natin. Kapag inibig natin ang sanlibutan, wala sa atin ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Na kung wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay labag natin. Labag natin ang utos ng Diyos diyan po sa Mateo. Tandaan po natin mga kapatid, ayon po sa sulat sa Mateo, hallelujah, in chapter 22 verse 37, ang sabi ng Biblia mga kapatid, tandaan po natin na ang pinakauna utos, ang pinakadakila sa utos, ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ang buong nating puso mga kapatid. Kailangan natin malaman yan. Buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa. Yun po ang utos ng Diyos mga kapatid, na para magawa natin, hallelujah, ang kalooban ng Diyos, ibigin ang Panginoon. Dahil kapag patunayan natin mga kapatid na talagang may pag-ibig tayo sa Diyos, so ito po ay pinatunayan natin sa ating pagsunod ng kanyang mga utos. Isa John 14 verse 21, ang sabi ng Panginoon Jesucristo na siya ang sumusunod na aking mga utos, gumagawa, nakikinig at gumagawa, siya umibig sa akin. Iibigin siya ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at magpakilala kami sa kanya. So yan mga kapatid, ang totoo umiibig sa Panginoon. Dahil po ang pinakadakilang utos is the first great commandments of God: love your thy God in all your heart,
your mind, and your soul. So mga kapatid, yan po ang utos ng Panginoon para po sa atin. Ibigin. No? Ibigin ang Panginoon buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. No? Yan mga kapatid ang dapat natin gawin. Kasi kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, sumanatili po tayo sa pag-ibig. Dahil po kailangan natin malaman kung ano talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Marami pong umaasa ng kaligtasan. Mga kapatid, tandaan po natin, kaya lang hindi po lahat, hallelujah, hindi lahat talaga ay gumagawa po. Hindi lahat gumagawa po ng kalooban ng Diyos. Marami pong umaasa ng kaligtasan, pero hanggang lang sa pag-asa lang po mga kapatid, hindi po alam kung ano talaga ang dapat gawin para buhay ang pag-asa natin. So ganyan po ang kalagayan natin sa sanlibutan na ito. Now, kaya dapat alam natin, hallelujah, sa ating panahon ngayon, dapat alam po natin kung ano talaga ang dapat natin gawin, ano ba talaga ang pinakadakila na utos ng Diyos dapat malaman natin, sapagkat para maiwasan natin ang pagnanasa ng laman, dapat natin sundin, no? Sundin ang kalooban ng Espiritu Santo. Anong kalooban ng Espiritu Santo? Ibigin ang Panginoon Diyos sa buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Now, yan po sinabi mga kapatid sa verse 37 dito po sa chapter 22 sa Mateo. Ang sabi dito mga kapatid, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. No? Ibig sabihin, mga kapatid, na thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So yun po mga kapatid, ang dapat natin gawin. Na verse 38 mga kapatid, sinabi, this is the first great commandments of God. Na ito po ang pinakadakila sa unang utos. No, yan mga kapatid, ang sundin natin, ang sabi ng Espiritu Santo, para maiwasan natin ang pagnanasa ng laman. Kasi masisira po tayo sa mata ng Diyos kung mamuhay tayo sa hilig ng laman. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, talaga ay nais ng Panginoon matuto po tayo sa bawat araw na ating pamuhay. Nais ng Panginoon talaga na itong ating natitirang panahon ay dapat pahalagaan po natin ito. 14:21 dito po sa dyan, ang sabi ng Biblia mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang tumatanggap at sumusunod ng mga utos ko, siya ang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. So, ito mga kapatid, napakahalaga po talaga kung sundin natin ang kalooban ng Espiritu Santo, ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So, ito ang katunayan. At pinatay na Panginoon Kristo mga kapatid, sino ba talaga ang totoong umibig sa Diyos? Hindi po dahil pastor umibig sa Diyos, hindi kay pare, may panampalataya, Christian, kung tagapagturo, talagang umibig sa Diyos. Hindi po lahat ng pastor, Christian, panampalataya, pare, kung tagapagturo ay naging masunurin ng mga utos ng Diyos. So, ginamit lang po ang bansag, pastor, Christian, panampalataya, pare, tagapagturo, para na mapagtakpan lang po ang ugali po mga kapatid na nakatago sa puso. Pero ang Diyos hindi makapagtaguan. No? Tandaan po natin, wala makapagtago sa paningin ng Diyos. Kaya tinuruan lang po tayo ngayon ng Panginoon. Ang sabi po dito mga kapatid sa John 14:21, he that hath my commandments and keep it them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. So, yun mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, na kung sino man mayroon aking utos at gumagawa, siya umibig sa akin. So, ibigin siya ng aking Ama, ibigin ko rin siya, at magpakilala kami sa Kanya.
So yan mga kapatid, marami nga nagtawag ng Panginoon pero hindi po lahat nakilala at hindi po lahat maging sunurin. Kaya ang pagpapala, wala po sa tumatawag at nakikinig, ang pagpapala sa gumagawa, mga kapatid, na at nakikinig. So sana mga kapatid, itong salita ng Diyos, paano tayo mamuhay po na espiritu, itong pagsunod ng mga utos ng Diyos, dahil ang salita ay espiritu at ang espiritu ay salita. Mga kapatid, na ito po ay nababasa po natin niya, hindi makita nga espiritu, pero nakasulat ito, salita ng Diyos, para makita natin ang espiritu. Dito po sa Biblia, nakasulat po ang salita ng Diyos, na siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi makita ang Diyos, kaya isinulat ito para makita natin ang kanyang sinasabi at ito'y magbigay sa atin ng kalayaan. Na maraming umaasa ng kaligtasan. Tandaan po natin, maraming hangad ng kaligtasan, pero hindi lahat po magkakamit nito. Kasi sinabi talaga sa Matthew 7:21, not everyone who said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he does do it the will of my Father which is in heaven. So, yun lang po mga kapatid, no? Ang gumagawa lang, hindi ang tumatawag. Tawag man tayong tawag sa kasakunaan, may landslide, may natabunan na po ng lupa, na sabihin natin nag-agaw buhay na, naalala pa ang Panginoon. Mga kapatid, wag natin hayaan, nandoon na tayo sa kagipitan, sa huling hininga, at ang pag-agaw hininga na lang, doon pa tayo tatawag sa Panginoon. Hindi katulad ng isang kriminal, nag-agaw hininga at pinangakuhan ng Panginoon sapagkat namatay siya, kabayaran ng kanyang ginagawa. Tayo ngayon, kung nag-agaw hininga tayo sa ating sariling mga pamuhay, sa ating sarili na sabihin natin kapakanan, hindi kalooban ng Diyos na ginawa natin, hindi mga utos ng Diyos, namatay tayo, natabunan ng lupa, ng slide, o nasagasaan, yung pala ang pamuhay natin sa lungad sa Panginoon ng Diyos, paano mo maharap ang hatol? Hindi maharap ang hatol. Ang kriminalista sa cross, nangako ang Panginoon is sa Lucas 23 and verse 43, na ngayon, ikasama kita sa paraiso. Bakit nga nun? Bakit nangako ang Panginoon sa isang kriminal kung tinan natin sabihin natin sama ng bansag ng isang tao na pinangakuhan ng Panginoon? Kriminal ang tawag, mga kapatid. No? Kriminal po. Nasabi ito, mga kapatid, hallelujah, sa Lucas in chapter 23, 39 to 43, na ininsulto si Jesus na isa pang kriminal. Sa tabi niya, ikaw ang Kristo, iligtas mo yung sarili, pati kami. Pero sa 40, sinaway pa siya ng isa pang kriminal. So kriminal ang sumaway ng kanyang kasama, na wala ka namang takot sa Diyos, na pinarusahan siya tulad natin, na wala siyang kasalanan. Tayo dapat tatanggap ng parusa na ito, kaya nagkasala po tayo. So dapat lang mangako ang Panginoon doon si taas ng cross sa isang kriminal na sinabi sa verse 43, ngayon, ikasama kita sa paraiso. Bakit? Patay ang kriminal sa kanyang ginawang kasalanan. Kung namatay tayo, natabunan ng lupa, nasagasaan tayo, nabarilan tayo, sino ang mangako sa atin? May mangako ba? Ito, papunta ito ng paraiso? Hindi, kasi ang namatay tayo sa kasakunaan. Hindi po tayo namatay na ipinagbayad natin ating buhay sa ating ginawang kasalanan. Pero ang kriminal, namatay si taas sa cross, bayad. Bayad na po ang kriminal sa kanyang ginawang kasalanan. Ngayon, tularan ba natin ang kriminal? Maraming gumagaya at ginawang rason. Pastor, ang kriminal, sa huling hininga, kasama ng Panginoon si taas sa cross, nangako ang Panginoon Kristo. Dapat mangako. Kasi isang halimbawa, na namatay nga ang kriminal at nangako ang Panginoon ng paraiso sa kanya dahil ang kamatayan sa cross, yan po mga taong mga isinumpa. 3:13 po sa Galatia. Mga kapatid, tayo sana ang sinumpa, pero si Kristo po ang naging sumpa sa atin. So ibig sabihin, bayad na tayo. Tama, bayad na tayo.
1 Corinthians 6 verse 20. Binili na kayo ng isang halaga. Ito po ang kamatayan ng Panginoon. Pero minsan kinakalimutan po ang halaga na ginawa ng Panginoon sa taas sa cross. Kaya nga napatunayan, nangako ang Panginoon sa taas sa cross talaga na ang nakiisa sa kamatay sa taas sa cross may kalayaan na talaga. Kasi yung kriminal, bansag kriminal, pero nangako ang Panginoon ngayon, ikasama kita sa paraiso. Ano nagawa ng kriminal? Bakit nangako? Na tayo ngayon, marami pa tayong magagawa. Makapagpuri pa tayo, nakikinig pa tayo ng aral ng Diyos, pero ang kriminal wala na po. Pero ano ang dahilan? Mga kapatid, anong dahilan na napangakuhan pa siya ng paraiso? Dahil bayad ang isang kriminal sa kanyang ginawang kasalanan. Anong sabi niya? Sa 40, ulitin natin. Sinabi ng kriminal, pero sinaway siya ng isa pang kriminal na ipinako, hindi ka ba natakot sa Diyos? Ikaw na pinarusahan din ng kamatayan. 41. Dapat lang parusahan tayo sa kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito walang ginawang kasalanan. Totoo nga, namatay si Kristo sa krus para po sa atin, hindi po sa kanyang sarili. No? So may mensahe ang krus. May paraiso talaga na mapuntahan natin kung magkaisa tayo sa kamatayan ng Panginoon sa itaas ng krus. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Galatians chapter 2:20. Ipinako na ako kasama ni Kristo sa itaas ng krus. Ipinako na ako kasama ni Kristo sa taas ng cross. Ngayon, bakit tinawag si Pablo na apostol? Ano nangyari sa kanyang pagiging apostol? Bautismado si Ananias. Mga kapatid, bautismado si Apostol Pablo na Ananias. At ng bautismo na yan, yun po ang pinangaral sa atin ngayon na nagbigay po sa atin ng kapatawaran. Ang bautismo na yan. Kaya palagaan natin mga kapatid, habang buhay pa tayo may pag-asa. Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 9, talata 4, habang may pag-asa. Kaya ang kriminal, habang buhay siya, mga kapatid, nakapagsalita pa siya na, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Lucas 23:42, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sagot ng Panginoon sa 43, Lucas 23:43, ngayon, ikasama kita sa paraiso. Anong mensahe sa cross? Yung cross ng ni Kristo may mensahe, pati yung cross ng kriminal may mensahe yun. May mensahe yun. Dapat lang pangakuhan siya ng Panginoon Kristo sapagkat pareha sila namatay. Alam natin si Kristo namatay sa ating kasalanan. Ang kriminal namatay sa kanyang kasalanan, di dapat pangakuhan siya ng paraiso. Ikaw, kung namatay tayo sa sakuna, kung namatay tayo sa baril, namatay tayo sa landslide, sa tsunami, sa lindol, sino mangako sa atin? May mangako ba sa atin? Isama kita ngayon sa paraiso ka, namatay ka sa sakuna, sa paraiso ka. Namatay ka sa binaril ka, sa paraiso ka. Wala. May mangako ba kung namatay ka ng sakuna? Di ba sa Biblia na ang matuwid mabuwal ng 7 beses pero makatayo, pero ang masama kapag nabuwal hindi makatayo. Yung natabunan ng lupa, yun ang slide doon sa Mako, kung saan yung diwalwal ba yun? Ilan ang nalibing? Ilan ang rescue na buhay? Pero mayroon na rescue pa rin na patay. Now, dito sa Proverbs mga kapatid, 24:16, tingnan natin. Nabi dito, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 beses, ay tiyak na babangon ulit. Hindi tulad ng taong masama, kapag nabuwal, hindi na makabangon pa. Now, nang gumuho ang lupa, mga kapatid,
Bigyan natin yan ng bigyan natin ng isang clue. Inipusin natin sinisira, pero may mensahe po dito. Nang gumuho ang lupa, mga kapatid. Hallelujah. Nang gumuho po ang lupa, ilan ang nabilang napatay at na-rescue? Kapatid, marami, di ba? Marami po ang kabilang na-rescue buhay. Nakabangon. Bakit? Ibig sabihin, kahit na po kung natabunan sila ng lupa, pero na-rescue sila buhay. Ibig sabihin, may ginawa silang katuwiran. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 bisis, ngunit babangon ulit. Hindi katulad ng taong masama, kapag nabuwal, ay hindi na makabangon pa. So, maliban sa mga tao talaga, nakaalman sa ng Diyos, so may katiyakan po tayo. Kahit mabuwal tayo mga pastor nga, hindi sinabi pastor tayo, pero fake po tayo, hindi sinabi pastor tayo, talagang sakdal tayo. Mabuwal naman tayo, pero makatayo pa rin. Dahil po sa habag ng Diyos. Tinuruan po tayo na nasa mabuti po na pamuhay para po tayo magpatuloy po na maglilingkod sa Panginoon. Dumaan tayo ng pagsubok, kapighatian. Minsan mga kapatid, ito po ang dahilan na tayo po talaga ay nanlalambig po sa pananampalataya. Mga kapatid, minsan po na kini-question po natin ang ating pagkakristyano. Minsan mga kapatid, kini-question po ang pananampalataya po natin dahil sa mga pagsubok naranasan po natin. Pero hindi po yan mga kapatid, ang dahilan. No? Na dahil po na tayo po ay kinu-question natin ating paglilingkod na pinabayaan tayo ng Diyos, mahabagin po ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon mapahamak ang tao. Now, sakuna, lindol, landslide, tsunami, baha, bagyo, marami digmaan, may salot, gutom, marami mga pangyari sa libutan na kumakalas ng buhay ng tao. Dumaan ang coronavirus. Hanggang ngayon, mayroon pa rin positive ng corona. Dito sa Japan, na ubusipong ka lang, pwede ka na i-finding ng corona. Meaning, hanggang ngayon ang corona hindi nawala. Pero bakit buhay pa tayo? Kahit nakaranas tayo ng mga sabihin natin karamdaman, na minsan po ay kinatakutan na po natin, baka corona ito, baka bakit? May takot. Habang sa katawan tayo, may takot tayo, mayroon po. Pero sa Diyos tayo natatakot. Huwag katakutan yung sakit. Kasi ang katawan lang pong kaya patayin, hindi po ang kaluluwa. Now, ating key verse, ang sabi po sa Galatia chapter 5, 16 to 17, huwag pagbigyan natin, no, ang pagnanasa ng laman. Ano ang gawin? Sa 16, ang sabi ng banal na aklat na sundin natin ang kalooban ng Espiritu Santo para hindi natin pagbigyan ang hilig ng laman. So kapag sundin natin ang Espiritu Santo, maiwasan natin ang pagnanasa, pagpatay, pangalunya, pagkikiapid, pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, pagiging bayot, pagiging tumboy, pagtunghayaw, paglalasing, pagiging sakim, panira ng kapwa. So maiwasan po natin yan. Kasi hindi po kalooban ng Espiritu Santo yan. Kasi gusto natin sundin ang Espiritu Santo, naiwasan po natin ang mga bagay na hindi sang-ayon sa Espiritu Santo. Tama sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia in chapter 5:16 na dapat nating pagbibigyan ang Espiritu Santo. Huwag ang pagnanasa ng laman. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais na banal na Espiritu para hindi niyo pagbigyan ang pagnanasa ng laman. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the laws of the flesh. Huwag, mga kapatid natin, hayaan
na masayang lang po ang mga panahon na hanggang ngayon ang Panginoon talaga ay binigyan po tayo ng panahon, tinuturuan po tayo na rapat na pamuhay para po tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. 17, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais na espiritu at ang nais na espiritu ay laban sa nasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi niyo magawa ang gusto ninyong gawin. Yan mga kapatid, ang sinabi po ni Apostol Pablo. For the flesh lust it against of the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that he cannot do the things that he would. So mga kapatid, yan ang dahilan na hindi natin magawa kung ano ang nais, mga kapatid, ng espiritu at nais ng laman. Dahil magkalaban po ito. Pero kung sundin ang espiritu, maiwasan ang pagnanasa ng laman. Yan ibig sabihin mga kapatid, sana nakatulong po sa atin. Tandaan po natin, mabuwal man. Ang sinabi po sa Proverbs 24:16 na ang matuwid, mabuwal ng 7 bisis, babangon ulit. Pero ang masama, tuluyan itong babagsak at hindi na babalik. Kaya may nakuha talaga ng lupa, patay na talaga. Hindi siya makatayo uli sapagkat patay na. May na-rescue naman sa nakalibing sa lupa pero buhay pa. Ibig sabihin makatayo pa ulit dahil sa tuwiran na kanyang ginagawa. Kaya mamuhay ng matuwid, mabuwal ng 7 bisis, babangon tayo. Tayo mga Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon, mananampalataya, huwag hayaan at sundin ang pagnanasa ng laman dahil kalaban ito, mga kapatid, ng Panginoon bilang mga Kristiyan dito sa ibabaw ng lupa. Na maraming salamat mga kapatid sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. So i-like and share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Huwag hayaan mga kapatid na makalimutan po natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. I-like and share lang po natin sa ating mga YouTuber, sa ating mga kasama sa YT. Lahat na po nakasubscribe. So i-below na lang po natin ating channel para po may mga video na bago na ating iparatin sa bawat araw. Dagdag kaalaman at mapaghandaan po natin ating pamuhay. Pagkarapat-dapat tayo sa pagparito na ating Panginoon. So sa ating mga viewers sa ating Facebook, so lahat po na ating mga viewers sa Facebook, i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos para makarating po ito sa ating mga kaibigan, kabag-anak o mga hallelujah kasama sa ministry, kapatid sa pananampalataya, buong sanlibutan ay maparating natin ang mensahe ng Diyos. Ito yung bigay sa atin ng pag-asa. Pumuhay po na espiritual, kinakailangan natin yan para po na mabubuhay tayo sa paningin ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Ito po yung lingkod para sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Magsabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen. Amen.